Isang bansa, isang barangay, Patpatong Friends, sumasabay, sabay, aray! Init! Aga, grabe, para tayong hotdog sa higaan. Ay, sa isang magandang umaga at welcome nga sa programang Patpot and Friends mga kabarangay. Magandang morning po sa inyo mga kabarangay. Sabado na mga kabarangay. It's Saturday mga bay. Nako, magandang morning at araw na naman ng labahe. Aray. Teka, sakit na naman ako. Sa mga kabarangay po natin, tambak na naman ang labahin. Magandang morning po sa inyo mga kabarangay. Sa mga tapos na kanilang labahin ay magandang morning din. At sa mga maraming aasikasuhin kahit ganitong oras mga kabarangay, magandang umaga pa rin po sa inyo mga kabarangay. Sabado mga kabarangay. Siyempre, special na naman yun mga kabarangay dahil kayo na naman po ang magtatanong sa amin mga kabarangay. Kaya kung may katanungan, gumugulo sa inyong isipan mga kabarangay, syempre narito si Papa Kulit sa inyong talapihitan. Sa inyong call line ba natin? 0950-7381028. Yan din po ang text line natin kabarangay. At live din po tayo sa Facebook sa Barangay FM 97.5 mga kabarangay. Good morning kay Dante Montila daw ngayong umaga na ito na nakikinig. Happy listening. Sa mga kabarangay naman po natin na live po ngayon ay nanonood ng live, pa-share naman po please. Babalik po tayo dito yan sa Barangay FM Forever. 6:26 mga kabarangay. Miss kita pag Tuesday by TJ RJ pala. Holy Jimenez mga kabarangay. Isang magandang morning. Welcome back sa Positive Friends. Siyempre mga kabarangay, good morning po muna sa mga kabarangay po natin nakahapon. Nako, nagsipag-inuman, di ba mga nagsabi ng YOLO. You only live once. Sabay ngayon, ang sakit ng ulaw. Ay, nako, ayoko na may hangover. Isinisisi na naman sa lahat, hindi na ako iinom. At dahil dyan, basa muna tayo pabida ng ating mga kabarangay. Magandang morning din po sa inyo. Sa mga kabarangay pa natin na nandyan po sa live, pa-share naman po. Maraming salamat. Sabi ho rito, good morning po Papa Kulit din. Pabating po dito, maraming labahin today po. Pero dalawa po kami ni wife ang mag-aasikaso with my wife Jenelino. Wow, good morning sa inyo. Ay, maganda, di ba? Banding, ika nga, di ba? Mag-banding habang nasa labahin, di ba? Para mas mabilis matapos. No? O siya, good morning. Oras ba natin? 6:27. Babalik pa tayo sa Barangay FM Forever. Oras ka pala guys, 6:43 ngayong umaga. Siyempre, Sabado. Kayo na naman po ang magtatanong sa akin. Kaya kung may katanungan, gumugulo sa inyong isipan, siyempre, narito si Papa Kulit sa inyong talapihitan. Pero bago lahat, siyempre, pati muna natin na magandang umaga mga kabarangay po nating maaga pa. Sa mga oras na to, naliligo na. Yung bad trip kasi sino hibang hindi mababad trip? Pagising mo sa umaga, 'di ba dapat fresh, maayos ang gising, 'di ba? Kumbaga fresh nga, 'di ba? Ika nga bagong gising Pag gising mo para kang niluto. Langkit mo. wala sa oras. Ha, yung pagkagising mo, sinasabay na yung pagligo at pag-toothbrush ng ibang kabarangay natin. Kasi nga nakakainis kayo sa pakiramdam. Langkit talaga yun ako. O siya, dahil po dyan, dahil nga Sabado kayo naman po ang magtatanong sa akin sa may mga katanungan 0950-7381028 mga kabarangay. Dahil po dyan, basa na tayo ng katanungan natin mga kabarangay. Magandang umaga po sa inyo.
Unang tanong kabarangay, sabi ko dito. Nga pala, nakalimutan ko pala. Ito ay pawang kalokohan lang. Basically, kabarangay, ito po ay mga para lang sa katatawanan at kalokohan mga kabarangay. Huwag pong seryosohin, pero kung may tanong na seryoso, siyempre naman, sasagutin ko yan ng seryoso din kabarangay. Pero bawal din magtanong patungkol sa pera, gobyerno, at kung ano man na related doon mga kabarangay. O pera kasi wala ako noon. Yung gobyerno, basta ayaw ko din. O siya dahil dyan, pasa na tayo ng katanungan natin mga kabarangay. Magandang morning. Sabi ho rito, unang tanong sa atin kabarangay, bakit po ba ang manok ay naghuhukay sa lupa? Maraming salamat po, pabati naman po kay Ronald at kay Aldrin na nakikinig po ngayon with my best friend po kay Jan. Jan po sa Tinigiban. Oy, good morning sa mga taga Tinigiban. O yan, maagang maaga pa. O sa mga mister nating mga nagiimas ng manok. Magandang umaga. Pero sabi niya, bakit po ba naghuhukay ang manok sa lupa? The reason why, kabarangay, kaya sila naghuhukay po dyan talaga. Kasi po yung mga sumusunod na tanong, ano yan? Isang agad ako sa tanong. Sabi dito, kasi po kabarangay, tinatago po talaga nila yung itlog. Yun po yung reason. Doon po nila, inililibing po nila yung itlog kabarangay. Itinatago po nila yan. Kaya naghuhukay po. Parang aso nga yan sila eh. Ganun din yan. Itatago nila kasi nga, maliban sa, di ba nakwento ko yan, yung dati balahibo yan ninanakaw sa kanila. Pati itlog. Oo, nagnanakawan yan sila ng itlog. Kaya yung mga natin, ganyan yung mga manok, kaya kumakahig po yan, para itago yung itlog po nila. Kasi pag gagamitin yung itlog para makuha yung balahibo nila. Kaya di ba yung matandang tignan nyo, ang dadaming balahibo, di ba? Ganun yun na nagnanakawan yan dati. Ngayon yung ginagamit nila yung itlog pang ano po yan, pang biktima, pang kidnap, kinikidnap na po na yung anak nila. Hindi ka magbibigay. Next. Pabakulit, pwede bang ako na lang ulit? Teka lang. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Hindi man kita kilala. Number ka man dito. Saka, maging tayo ba? Teka lang. Babalik pa tayo ngayon sa Barangay FM forever. Napakamo tuloy ako sa ulo, wala sa ulo. Iba, mali kasi yung tanong eh. Sabi niya, hindi daw. Mali kasi yung tanong. Kung tatanungin mo ko, dapat, diba, tayo na lang, gano'n, yun na lang. Hindi man naging tayo. Tapos tayo na ulit. Paano yun? Ang gulo man nun. Oras natin mga kabarangay, 6:53. Basa muna tayo ng mga pamilya natin mga kabarangay. Magandang umaga po. Tanong lang mga kabarangay Sabi dito, good morning po. Pabati naman po kami dito, nagkakape while listening po. Good morning sa may kabarangay daw po natin dyan sa San Miguel. Mga kabarangay daw po natin. Uy, sayang naman. Sana binigyan nyo na po yung pangalan nyo. Siya. Babalik pa tayo. Oras ba natin? 6:53. Ngayong umaga. Welcome back sa Podman and Friends. Good morning sa mga kabarangay po natin na nagtatanong kung anong oras na. 7:40 na po.
O, ayan ha, oras natin 7:14 yan. Oo. Naka, good morning sa mga kabarangay po natin, yung mga namimili po ngayon sa Old and New Public Market. Yan, good morning sa inyo. Sa mga lumingon ng tinawag na pogi. At sa mga stay strong kasi nga daw, di, alam ko naman, di talaga ako pogi. Pero kumilingon kundi, di ba? Sumusulap-sulap. Sino ba nagsabi noon, no? Ikikis ko, ha? Imumuha ako sa mukha. Asa mga kabarangay, Fun for the friends, syempre. Kayo naman po ang magtatanong kung may katanungan, 0950-7381-028, mga kabarangay. Sabi dito, tanong, galing from 624, good morning po, Papa Colette. Tanong ko lang po, bakit po ang mga balikbayan po, pag galing ng ibang bansa, pag umuwi dito, ang suot po nilang salamin ay nasa ulo? Maraming salamat po. Nakikinig po always dito sa San Miguel. Good morning, Papa Colette. Ano? Pag dumating sila, may salamin dito sa ulo, di ba? Di ba? Nandito yan sa mismong ulo. The reason why, ito isasagot ko to. The reason why ang salamin po ay nasa ulo po ng mga balikbayan natin na galing sa ibang bansa. Kasi po, mga kabarangay, iba po yung araw sa kanila sa araw natin dito. Yung araw po nila, tumatama po, di ba dito sa atin, pag sumuot tayo ng sunglasses sa mata, kasi sakto yun, pumupunta sa mata. Doon po yung dumediretso. Kaya pinoprotektahan natin yung mata natin. So doon natin sinusuot yan. Ngayon, sa ibang bansa, yung bagsak ng araw po, hindi po papunta sa sa mata. Sa noo po nila papunta. Oo. Kaya pagdating po nila doon sa sa pag-alis po nila doon sa sa kung saang mga lugar, kunyari Amerika, yung araw po doon pa po tumatama sa noo nila nung time na yun. Tapos pagdating na po nila yan dito, hindi na nila nun naaayos agad kasi ang dami nilang dala eh. Di ba? So kumbaga, pagdating na nila yan dito, yun akala nila yung araw dito kasi ganun din sa katulad sa Amerika. Iba yun, iba. Ganun po yun. Sa noon po tumatama yung araw doon sa Amerika. Dito sa Pilipinas, sa mata diretso. Kaya di ba dito dito natin sinusuot sa mata niya. Ha? Okay na yan, ha? Sabi dito, good morning po. Sino po bang mas matalino? Babae o lalaki? Ay, ito na. Ito na. Ito ay sikretong malupit, kabarangay. Ang pinakamatalino po sa dalawa, babae o lalaki, ha? Babae, lalaki. Syempre lalaki. Lalaki ang pinakamatalino sa lahat, kabarangay. Sabihin na natin, sa babae na yung tama lagi, di ba? Lagi silang tama, di ba? Pero tayo mga lalaki, lagi tayong mali, sa totoo lang. Pero, meron nga tinatawag na kasabihan na sa ating pagkakamali, tayo ay natututo. Lagi tayong mali. Di ba? Ano ka hindi matatalino yan? Lagi kang mali. Kada mali mo, may natututunan ka. Kaya tatalino ka. Ganun po yun. Naku, maraming salamat. Sabi dito, good morning po, Papa Colette. Kaya pala, ang talino po ng asawa ko, ang galing magpalusot. Yung asawa ko po, matalino, ang dami niya pong alam na palusot. Nung nahuli ko po siya, ang galing eh. Aw. Babalik pa tayo mamaya dito sa Barangay FM Forever. 7:23 na po ngayong umaga. Madilim ba talaga?
Madilim dito sa ano eh. Pag sinisilip ko dito, madilim eh. Oo. Hindi. Hindi ano. Oo, madilim dito kabarangay. Uulan ba? Sana naman. Pero tititignan ko dito sa ano namin. Mukhang hindi yung ulan. Nag-expect ka ba? Ako din yun. Huwag ka na mag-alala. Ay, siya dahil dyan. What with the friends? Kaya pa rin magtatanong. 0950-738-1028. Batiin muna natin lahat mga nagbe-birthday po ngayon. Sabi dito kay John Vincent dito sa ating Facebook na happy birthday sa kanyang Junakis na si Gerald. Yeah, good morning. Happy listening. Happy birthday po. O siya. Dahil dyan, tanong dito, Papa Kulit, tanong ko lang po, sino po ba ang unang sinabihan ng salitang gwapo? Maraming salamat. Ang una pong sinabihan ng siyempre lalaki ang sinabihan ng unang gwapo. Pero alam nyo ba, yung unang sinabihan ng gwapo, ang pangalan niya po ay Chinese yan, Chinese ang unang sinabihan niya. Ang apelyido niya po ay Po. Yan, Po. Oo. Ngayon, ang first name niya, Agua. Oo, Agua Po. Ganon. Oo, siya ay galing sa pamilyang Po at ang first name niya po ay Agua. Chinese po yan. Prinsipe po yan dati. Oo, isa po siyang prinsipe mga kabarangay na kung saan, unang anak ng ng hari nila. Yan po, siya po yung pinakaunang natawag na gwapo kabarangay. Kasi pag dumadaan niyo po yan siya sa nila, sa castle po nila. Oo, ano tawag ba? Ano nila? Your Highness, ganun ba? hindi ko maisip kung anong tawag nila pag may kunyari ganun. Your Highness Po Agua, ganun. Ayaw niya ng ganun. Ayaw niya ng ganun, ng tinatawag yung apelyido. Kasi mayabang yun. Oo, yung prinsipe na yun. Mayabang. Sabi niya, gusto ko tawagin niyo ako sa first name ko. Adi sige, tinawag siya sa first name. Your Highness Agua Po. Ayun. Yun ang unang tinawag na gwapo kabarangay. Siya po ang pinaka. Dami asawa yun. Oo. Napakaraming asawa yun mga kabarangay. Kasi agwapo po. Chickboy. Yun dyan. Sa kanya nga nanggaling yung salitang chickboy. Pwede sa chicks, pwede sa baboy. Ay di. Mali. Dahil dyan, sabi dito, good morning po Papa Kulit. Tanong ko lang po, bakit kulay dilaw yung apoy? Kulang yan sa init. Maraming salamat po. Ang tunay na kulay ng apoy, orange. Orange red. Oo. Ibig sabihin, yung pag dilaw yung apoy mo, kulang sa dugo yun. Oo. Ang tawag nila doon pag kulang sa dugo. O yung transparent kasi nasa isip ko. Basta yun. O kulang sa dugo yung apoy mo. Dapat red orange yan. Ganon. Kulang sa vitamins yan. Dilaw yung wala ito. Sa mga taga-poblasyon daw, malakas daw po nakikinig. Kay Marlon ng Poblasyon Aborlan. Ay, good morning sa mga taga-Poblasyon Aborlan. Magandang umaga. Oy, ingat din po kayo dyan mga kabarangay. Oras natin, 7:28. Balik pa tayo mamaya sa Barangay FM Forever. 7:42 na ngayong umaga. Good morning po muna sa mga kabarangay po natin na sa mga oras na to. Kanina pa sila naglalaban. Feeling nila na hindi man ito na uubos. Kanina pa kami naglalaban dito. Bakit ganito?
mo, di ba? Lalo na pag marami yung labahin. Feeling, ganyan eh. Feeling natin, hindi na uubos yung mga labahin. At yung ano eh, yung hugasin. Di ba pag marami talaga, feeling, ang dami, ang tagal. Oo. Feeling mo parang biglang dumadami, yung totoo. Sige na ho. Umamin na, sige na. Sabihin nyo na kung may dumadagdag ng labahin dito o hindi, ha? Dahil dyan, may katanungan pa rin mga kabarangay. Siyempre, sa may mga katanungan, 0950-738-1028 mga kabarangay. Good morning po muna sa atin sa Facebook kay Manuel. Magandang umaga. Kay Marvin. Good morning din po sa inyo mga kabarangay. Sabi ho rito, tanong lang po, Papa Kulit, sino po ba ang una pong nakaisip na ihampas ang yelo sa pader? Ang una pong nakaisip niyan po, ano yan sila, mag-asawa po yan sila kabarangay. Mag-asawa yan. Tsaka hindi po yun sa pader yung unang pagkaano. Aksidente lang po yun na ano sa pader, tumama sa pader. Ang tunay po ng pangyayari kabarangay, ganito po yan. May mag-asawa po na na syempre uhaw na. Tapos noong time na yun, ang init-init pa. Ngayon, nung papawi na yung misis doon sa kanilang hindi daw na inaasikaso pala yung tubig. Nainis yung babae. Magalit. Hindi mo inaasikaso yung tubig. Uhaw na ako. Ganun. Hindi nga to yan. Pak! Tinamaan yung lalaki. Oo. Tapos tumama din sa pader. Tapos di yun na nakita. Ay! Nag-crack yung yellow, tapos yun na, hindi na nila na-discover na dapat pala doon hinahampas para mas marami. Pero trinay na muna nila sa lalaki ulit. Kasi dalaway na basagan eh. Sa lalaki tsaka doon sa pader eh. Oo, trinay muna doon sa ulo ng lalaki na pak! Gumana din. Pero kasi malikot yung lalaki, gumagalaw-galaw eh. Teka lang, huwag ako! Huwag ako. Ganun. So sa pader na lang hinampas. Kasi yung pader hindi gagalaw. Oo. Tsaka hindi nag-react. Pero kung pwede din, kung may hampasin ka, lalaki na lang din. Kung walang pader, pwede yung lalaki. Malikot nga lang. Sabi dito, good morning po. Bakit po ba kapag magjowa po, lalo na po sa kalsada, nag-holding hands? Para hindi po makawala. Baka pumunta pa sa iba eh. Nakikita nyo ba yung mga jowa nyo lumilingon, gumaganon, tumitingin sa iba? Kasi po yan, dati yan, kapag hindi po hino-holding hands, kumakawala, pumupunta doon sa tinitignan. Tignan nyo nga yung asawa nyo, ng jowa nyo. Diba? Pag nakakita ng maganda o ng gwapo, grabe yung lingon. Oo, pag hindi mo hinawakan yan, ay nako. Sasama yan, are. Oo, yun. Makikita nyo ba yun sa mga palabas, yung palutang-lutang pa, gumaganon-ganon? Oo, totoo yan. Totoo yan. Kaya nga hino-holding hands. Akala nyo, holding hands para pang sweet-sweetan lang? Hindi. Yun po ay talaga. Rason po yun para hindi pumunta doon sa iba. Baka kumawala eh. Diba? Kala nyo yung pa-sweet-sweet. Mas-sweet-sweet yun. Masaya sa una. Pero pag hindi na talaga. hindi po yun talaga para sa ganun. Kasi nung una ganun yan eh. Nakita nyo, diba? Kita nyo nga yung liig ng asawa nyo. Kulang na lang, mabali eh. Babalik pa tayo mamaya, oras ba natin? 7:46 mga kabarangay. Patpatid friends pa rin mga kabarangay. Good morning sa mga kabarangay pa natin, mga lodis natin na papauwi na po ngayon. Saan man galing kabarangay, trabaho, kung saan man yan, na malengke, sige, good morning. Sa ibang lugar, good morning po sa inyo. Sa mga buwabiyaki po, ingat po mga kabarangay. Anong alas 8? Alas 9 na, huy.
na pati hinso. Oh! Ay, hindi kasi ngayong araw, sabi sa inyo, paasa talaga yun. Akala ko talaga uulan eh, ha? Yung laki mata. Hoy, ano yan? Ano alas 9? Basa pa tayo ng mga katanungan nating mga kabarangay. Good morning! Sabi ho rito, Papa Kulit, tanong lang po, bakit yung October, September, November at December ay pare-parehas na bear po, Papa Kulit? Bakit po sinawag na bear months? Bear months kasi nga, tinawag siya kasi nga, di ba, October, November, December, September, ayan, bear, B-E-R. Pero ganito yan, kabarangay. Bakit sila, pagdating ng September, October, November, December, ay puro bear? Oo. Bakit po naging bear? Ganito yan. Kasi po mga kabarangay, paalala lang nga, pawang kalokohan lang po ito. Yung seryoso, huwag yung mga bata po, layo nyo po sa radyo. Kasi po niya, nung time na yun, nung unang-unang panahon, kabarangay, ano yan, nung ano yan eh, naalala ko pa ngayon, 600 BC, before Christmas. Dito sa Pilipinas, kabarangay, malamig. Malamig at may snow. Oo, 600 BC yan na before Christmas. Ngayon, nung parating na yung buwan ng September, mga kabarangay, pinag-iisipan man po nila yan. Tinatanong na yan kasi alam naman nila yung pangalan ng January. Naisulat na nila yung January. Itong buwan na to, January, February, March, ganito ganyan, hanggang nag-August. Pagdating ng September, kabarangay, yun, nag-snow. Nag-snow nung araw na yun. Tapos, nung tinatanong nila, anong buwan naman ito? Ano to? Dapat nga September lang yun eh. September lang yun eh. Eh lumamig. Brr. September. Kaya nasulat. Yun pa. September. Nung October malamig pa rin. November malamig pa rin. December malamig pa rin. Yun na po mga kabarangay. Naging bear months na siya kasi nga malamig eh. Nag-brr. Napapansin niyo malamig pag pag bear months. Ayun yan. Yun yan, kabarangay. Oo. Kaya nga pag di ba, pag nagre-ready na tayo mag-jacket, ganyan. Nire-ready na natin mag-Pasko. Kasi nga ganun eh. Bear months na eh. It's a brr. Malamig. 7:54, babalik pa tayo mamaya din sa Barangay FM. Forever! 8:50 na po ngayong umaga. Welcome back sa Podpot and Friends. Good morning sa mga nakatatlong ligo na po sa araw na ito. Grabe naman yung ligo. Nakatatlo na. Init eh, sa bagay. Oo, pagising sa umaga, alagkid, ligo. Napawisan, nainitan, ligo. Ngayon, sama muna lang kayo sarili mo sa labahan. Dahil dyan mga kabarangay, Podpot and Friends, kayo naman po ang magtatanong. Kaya kung may katanungan, 0950-738-1028 mga kabarangay. Dahil po dyan, ito na ha. May nagtatanong, tanong pag-ibig. So siseryosohin ko to ha. Sabi niya, hindi niya ako nagsiseryoso eh. Pero kasi ang tanong niya dito, Papa Kulit, tanong ko lang po, galing kay Angelica, totoo po ba na kapag darating na po ang 3rd year, 6th year at 9th year ng relasyon ay dumadating po ang mga mabibigat na pagsubok? Totoo po ba yun? Hindi. Ano ka ba? Hindi. Edi sana lahat ng relasyon, di ba, na-anticipate yan. Kasi kung totoo yan, kabarangay, na may ganyan, ma-anticipate mo yan. Malalaman mo, ay, 3rd year may dumating na pagsubok.
So yung 6 year, kasi may numerical number pa eh. By 3 pa nga eh. Oh. Diba? So, kumbaga, pag ganyan, ma-anticipate mo yung problema. Pero hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Hindi porket dumating kayo sa pang-6 na taon, pangatlong taon, pang-7 na taon ng relasyon nyo, diba? Magkakaroon kayo. Hindi yan kabarangay. That's not true. Oo. Sabi-sabi lang po yan. Oo. Ang dami kayong ganyan. Ang dami kayong mga ganyan na na pamahiin patungkol sa pag-ibig. Di ba pag kinakas, tawag dyan, kapag pumunta ka sa ganitong lugar, Baguio, di ba, yung relasyon daw, may specific na lugar sa Baguio na kung saan, kapag pumunta kayo doon ng jowa mo, maghihiwalay kayo. Oo. Meron, o kaya yung Baguio mismo. Yun yata yung Baguio mismo, pag pumunta ka ng jowa mo, maghihiwalay kayo, gano'n. O, nagkakataon lang naman po yan, kabarangay. Pero syempre, bilang nasa relasyon, oo, kahit nga magjowa pa lang, may mga hurdles na yan, kabarangay. Kaya nga, kahit nga siguro, kahit walang ng relasyon, may na-experience tayong problema, di ba? Diba? May mga malalaki po tayong problema na na-experience. So, di ba, hindi porket nagkaganyan na may asawa na, may jowa na, nagkakaroon ng problema. Hindi Talaga may problema po tayo since birth. Oo, okay. At 3710 ba yun? Oo. Ewan ko. Sabi dito Oh, may nag-text Oo, sabi niya 369 daw Oo, 3710. Oh, basta yun. Kung yun man yun, kung ano mangyir yun, hindi. Hindi yun totoo. Kaya magpapaniwala doon. Oo. Yung mister mo nga, araw-araw problema Misis mo nga sa umaga problema agad Talak ng talak Kala ko ba ilaw ka ng tahanan? Ba't naging speaker ka? Joke lang! Kung naman, huwag ka magalit. Hindi Tsaka, yung ganyan, di ba? Bilang may problema sa relasyon, kaya nga magkasama kayo. Kumbaga, base po yan sa experience no sa akin, yung sa Baguio. After break, base sa experience, nangyari sa akin yung Baguio. After break kami ng ex ko. Totoo? Ay, grabe! Oh, pero ano mo yan? Alam mo yan, nagkataon lang talaga yan. Nagkakataon lang talaga yan, kabarangay. Oo. Pero grabe Matindi Nag-break. Naalala ko yun si Papa Buloy Ganun din Oo. Si Papa Buloy, nagpunta yata ng Baguio, kasama yata jowa niya. Nag-break yata. Baguio ba yun, Papa Buloy? Correct me if I'm wrong siya, babalik pa tayo mamaya din sa Barangay FM. Forever! Papa and friends pa rin, Kabarangay 823, katanungan, sabi ho rito, Papakulit, tanong ko lang po, bakit po ba marami pong kinakasal tuwing June? Oy, June brides. The June brides, Kabarangay. The reason why, kaya po marami pong tawag dyan, the reason why marami pong kinakasal tuwing June, kasi po, kabarangay, yan po ay swerte, pamahiin, ika nga. Diba? Napansin nyo, pag June po mga kabarangay, pag June umuulan, maulan, maaraw sa panahon ng June. So meaning, ang relasyon nyo po ay kahit umulan man o umaraw, magkasama kayo panghabang buhay. Oo, tapos Wag kayo magpapakasal ng ng mga July, yan, August, yan, bagyuhin yan. Yung relasyon nyo, babagyuhin. Okay yan yung mga yung mga, pwede rin yan mga May, April, mainit-init ang relasyon. Pero ingat ka din doon kasi baka mapasok ka, mainit. Pero yun nga, June talaga yun kasi nga umuulan at umaaraw, di ba? So, parang kumbaga parang problema din, di ba? Relasyon, gano'n. Magkasama kayo sa hirap at ginhawa, kabarangay. Ay, kat naman ka-relasyon. Babalik pa tayo dito sa Barangay FM Forever.
Galing talaga ni Papa Buloy. Nagpapamyo ka din ba? Doon kayo nag-break. Cebu. Cebu rin. Kasi kakabarangay kanina, may nagtatanong nga kung totoo din sa Baguio. Oo. Cebu, dagdag pala Cebu din. Sa Baguio po siya doon nagsigaw-sigaw, tapos sinuli po si Papa Buloy. Sigaw ba yun? Last part na po ng ating Potpot and Friends bago tayo magtapos. Ihabol na lang lahat ng katanungan at pabida ng ating mga kabarangay. Good morning po, Paps. Pabida naman po kay Isay ng happy birthday and more birthday po. Ingat ka po palagi. God bless. Maraming salamat. Galing kay Dennis. Gandang morning. Pa-request na rin ng tunay. Good morning po. Paps, pakibati naman po si Beshi ko dyan sa San Pedro na nagtatrabaho kay Jano Yusak. At mahal na mahal kita, Besh. Kau lang sapat na basta lagi ka lang maligo. Basta daw para hindi daw mangamoy yung ano. Kagaya nakasabahan mo na si Renaldo. Kaabay na amoy. Grabe naman. Ano yung kobrador? Kung ano ba yung salita niyo parang offensive po ha. Mapanakit yung salita Maraming salamat po. Good morning 542. Happy listening. Sabi dito, galing kay 664, tanong ko lang po, Papa Kulit, ano po bang topic ng mga nagre-relasyon na umaabot ng 5 years pataas? Buhay, ano ka ba? Di po yan naiiba sa ibang relasyon. Oo. Wala yan sa ano. Kung ano yung pag-uusapan nyo lang din naman. Diba? Kamustahan lang din naman kabarangay. Kasi ganito ako lang sa mga, lalo na yung mga namomroblema sa mga ganyang uri ng ng ganyang uri ng problema. Yung pinipilit nila mag-usap sila, hindi nyo naman kailangan pilitin yung sarili nyo na magkaroon ng topic sa buong relasyon nyo. Diba? Kasi may mga ganyan, may mga ganyan ang problema nila. Ba't hindi na tayo nag-uusap? Ba't ganito ganyan? Hindi naman kailangan Hindi naman kailangan mag-usap yung relasyon. Sapat na yung nandyan kayo para sa isa't isa. Diba? Pero okay naman din yung may plano, diba? Para it makes things. Pero hindi nyo kailangan i-pressure yung relasyon sa ganung way. Kasi kapag pinipressure nyo po yung relasyon ng ganun, na kunyari, kailangan mag-usap, kailangan ganito, may mga ganyan. Alam niyo yung pag pre-pressure nyo ng pre-pressure, lalo lang kung masisira yung relasyon. Okay? Oo. It doesn't mean na hindi po kayo nag-uusap, wala po kayong topic, hindi nyo na mahal yung isa't isa. O hindi ka na mahal ng karelasyon mo. Oo. Okay? Hindi porket ganoon hindi ka na mahal. Diba kasi hindi lang nag-usap ng isang araw, hindi na mahal May iba na siyang iba. Well, mga kaparigay, maraming salamat po. Sa Lunes po ulit magkarinigan ako niyong Papa sa umaga, Papa Kulit on the radio dito sa Barangay FM.